I don't really understand myself, or I want to do what is right, but I don't do it. Instead, I do what I hate. Sa halip, ginawa daw niya or ginagawa natin yung mga bagay na ayaw natin. Sino po ba sa inyo yung ganito? Diba? Gusto mong gumawa ng tama kasi alam mong mali yun eh. Pero nakakagawa ka pa rin ng mga mali. Yung mga bagay na ayaw mo sa sarili mo, pero naggagawa mo pa rin. So, mayroon na tayong knowledge, mayroon na tayong gabay. Diba? So, hindi na tayo under the fear of spiritual death or separation from God. Kasi alam na natin yung batas. Ano po, tayong mga anak ng Diyos ay napakasarap malaman na ang pagmamahal ng Diyos ay sobra-sobra pagkat nagbibigay siya ng gabay sa atin. Dahil kung wala itong batas, hindi natin malalaman na tayo pala ay makasalanan. Ano po? But how can that be? Did the law which is good cause my death? Of course not. Sabi ni Pablo, pero paano ba yun? Did the law which is good cause my death? Ito bang kautusan na mabuti ay naging dahilan ng aking kamatayan? Of course not. Siyempre hindi, sabi ni Pablo. Sin used what was good to bring about my condemnation to death. So we can see how terrible sin really is. It uses God's good commands for its own evil purposes. So yung sin ay talagang di maganda, di po ba? Alam naman natin yon. Sin used what was good to bring about my condemnation to death. So yung kasalanan ay nagdala sa atin ng condemnation to death. So dito pinapakita lamang po ni Pablo kung gaano katereble ang kasalanan. Kung gaano super duper na si Satan ay ginagamit yung law, yung kautusan ng Panginoon para tayo i-lure, para tayo i-arouse, para i-trigger yung mga kasalanan natin. Dahil may batas na may kautusan, di ba? So dahil sa kautusan, nalalaman natin na madami pala tayong kasalanan, na napaka-terrible pala ng mga nagagawa nating kasalanan. Kaya the law itself is good, nice, and righteous. Hindi dahil hindi na tayo under ng law, ay libre na rin tayo sa ating mga pananagutan. Kundi, mayroon tayong gabay. Nandiyan pa rin yung law. Kaya lang yung ikaliligtas natin, hindi na dahil sa law o kautusan, kundi dahil sa mabuting pagpapala at grasya ng Panginoon. Para ang kaligtasan ay regalo ng Panginoon eh. Regalo yan. Hindi yan basta, ay kailangan mabuting tao ako, wala akong ginawang ganito, nagbibigay ako, hindi ako gumagawa ng ganito, makakaakit ako sa langit dahil mabuting tao ako. Hindi. Hindi yun ang basehan ng Panginoon. Kundi, by grace talaga. It's a gift. And ang only way for us to be saved is through genuine repentance, genuine turning around from the sin to righteousness, genuine relationship with God, yung genuine na pagbabago. At paano natin magagawa yan? Sa pamamagitan ng pagtanggap kay Jesus, sa pamamagitan ng pagtanggap at pagtalikod sa mga kasalanan natin. Ano po? Kasi kahit sabihin mong tinatanggap mo si Jesus, kung sa bibig mo lang yan, wala sa puso. Baliwala po yan. Ang totoong tumanggap kay Jesus ay nagbabago. Ang totoong tumanggap kay Jesus ay nalalaman niya kung gaano kaimportante yung pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay sa krus para tayo ay maligtas at ma-restore ang ating relasyon sa Amang Diyos. So, ganun po yun. Hindi lahat ng sumasabing, Lord, 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 Lord. Yaon lamang pong sumusunod sa Diyos ang maliligtas. Yaon lamang pong may pusong mapagpakumbaba
at marunong umako ng pagkakamali at sumusunod sa Panginoon. Okay po. So, tara, ipagpatuloy natin, ano. So, ito nga sabi ko kanina, ang pinakang main topic natin ngayon is yung struggling with sin. Tayo na mga Kristiyano na nakakakilala sa Panginoon at nag-uumpisang makakilala sa Panginoon. May mga bagay tayo na ayaw nating gawin, pero nagagawa pa rin natin. At yung mga gusto nating gawin ng mga mabuting bagay ay hindi natin nagagawa. Bagkus yung mali ang nagagawa natin. Tara, basahin natin ang sinasabi ng Bible tungkol dito. Okay, tuloy po tayo sa pagbabasa. Ito nga po ang topic natin today. Main topic is struggling with sin. Basahin po natin. So, the trouble is not with the law, for it is spiritual and good. The trouble is with me, for I am all too human, a slave to sin. So, ang mali daw ay hindi sa batas, hindi sa kautusan ng Panginoon, kundi nasa ating mga tao, nasa atin, dahil tao tayo, flesh, human, and alipin tayo ng kasalanan. I don't really understand myself, for I want to do what is right, but I don't do it. Instead, I do what I hate. Di ba pa? Ito yung sinasabi ko na kahit gustong-gusto na, hindi natin maintindihan ang ating mga sarili. Dahil gusto nating gumawa ng tama, pero hindi natin nagagawa. Diba? Inaatin ko na po ito kasi para sa ating lahat ito eh. Kasi ito kinukwento lang ni Paul tungkol sa sarili niya. But then, dahil tayo ay mga tao rin, pari-parehas nating pinagdadaanan ang ganitong pinagdaanan ni Paul. Diba? Instead, sige, ituloy natin. Diba? Sabi niya, I don't really understand myself. For I want to do what is right, but I don't do it. Instead, I do what I hate. Sa halip, ginawa daw niya or ginagawa natin yung mga bagay na ayaw natin. Sino po ba sa inyo yung ganito? Diba? Gusto mong gumawa ng tama kasi alam mong mali yun eh. Pero nakakagawa ka pa rin ng mga mali. Yung mga bagay na ayaw mo sa sarili mo, pero nagagawa mo pa rin.